give you the treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiats at magandang oras sa lahat. Meron tayong natanggap na napakagandang legit marker na narito. Textbook ito na sa libro. Talagang napakaganda. Atin muna panoorin ang video na padala sa atin bago tayo gagawa ng analysis nito. Ngayong hapon, kini nga bato na ay bangag murag letter C murag kuan ya na ay dot kani bangag kana letter E nga bali napit siya hindi po siguro na kuan kinaiyahan siguro na niya diri sa pikas napit siya triangle nga gamay niya diri sa taas na ay triangle nga bangag pentagon nya isa ka metros ang distansya gikan sa bato paingon sa north na ay kahoy tugas nya gikaputan og baliti wa nakadako ang tugas kay kaputag baliti karaan man daw ni matud pa sa nagabantay diri kana siya si usian unya kining kining pentagon nga bangag sa ibabaw sa bato naani tabon sa unang lingin nga bato lingin kung tanawon nimo siya sa layo mura siya og 8 murag number 8 ilang gikuha ilang gitiltil tong bato naukab nila ya mao na siya ang bangag walay sulod gibuak po nila tong bato wala gihapoy sulod ya mao ni siya ang bato ang kadak-on sa bato siguro mga 2 ka metros kwadrado 2 meter square unya kining pentagon ang isa ka pointer nagatubang sa southeast naraman ang kumpas southeast unya kining isa kining paingon sa north pingis po siya gamay northeast pod ang isa ka pointer ang kining isa ka pointer paingon po sa southwest unya ang distansya po ani sa tubig mga 5 meters or 6 meters basta kay tubig na diha sa iyang kuan unya sa southwest naapoy creek sa southwest diha nga bahin creek na diha kini ang dako nga creek kadto gamay sa southwest nya ang creek pud ani tanan naa sa southwest sa east ug sa south o northeast paubos naman na kanang bangag ila man ang trabaho. Alright mga katiats, magandang buhay sa lahat ng ating mga katiats sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga katiats in abroad. Well, meron tayong super legit textbook marker ito. Nasa libro talaga ito. Letter E na baliktad. Ang imbudo marker may butas.
at ang triangle na nagsasabi na treasure under or on the spot. Well, marami pa dito. Dito ay parang may ano siya, arrow, short arrow. Ayan. Pwedeng treasure under talaga ito kapag ganyan ng mga short arrow. Treasure below. At merong maliit na triangle na may dot. So ito talaga ay treasure under talaga ito. Kung hindi man treasure under ay sa loob nitong bato. Kasi ang ibabaw ng bato na ito na mayroong triangle diyan, 18 inches daw yan 18 ang lalim. So wala daw ito laman. May nakapatong diyan na bilog na bato. Mamaya tingnan natin sa mapa. Wala din daw laman yung bilog na bato. Karamihan yan ay pag tinanggal yung bilog na nakapatong dito ay meron ka agad yan tinatawag na sucker deposit or quick deposit. Okay, patuloy tayo. Sa unahan nito, mga 3 meters lang yata yan ay old tree. Ito yun yung close up ng letter E. Ito yung close up ng triangle. At mayroong mapa ito. Tingnan muna natin ang mapa. Ito. Bilog yan na bato and then sa ilalim niyan ay triangle na ito yun 30 inches daw yan 30 by 30. So equal sides, meaning nasa loob ng bato. Kung hindi sa loob ng bato ay sa ilalim, katulad nito. Ito yung bato, ito yung triangle. Ang tirahin niya na yung sentro. So biyakin nyo ang bato. Kapag nabiyak ito na walang laman, patuloy kayo sa baba nito. Yan na yan, hindi na tayo pupunta sa malayo pa. Kasi equal side triangle. Yan ang ating vlog kahapon kaya saktong-sakto talaga. Letter E means gold bar ito, gold bar. Meron daw gold bar. Merong imbudo. So treasure on the spot. Kapag imbudo, binuhusan mo yan ng tubig at ang tubig ay sipsipin niya. Kapag sinipsip ang tubig, pupunta sa loob ng bato, katulad nito. Binuhusan mo yan ng tubig at papasok ang tubig sa butas. Ibig sabihin, imbudo marker yan, mayroong laman ang loob ng bato, mayroong chamber. So maganda, itong letter C dito sa gilid, nagsasabi yan na treasure beside, inside, or under the rock. Kasi mayroong triangle na may dot, so ibig sabihin nasa loob ng bato. Sabi ko na, kapag triangle may dot, sa loob or under sa bato. So wala na tayong puntahan dyan, yung bato lang talaga na yan, yung natira na bato. Okay, so ito yung close up ng imbudo. Ito, may butas yan din yung imbudo niya. At merong isang dot. Karamihan yan ay distansya yan sabihin natin kapag binasag nyo itong bato, nabiyak, walang laman. Ito ang atin i-decode. Ang layo niyan, galing sa marka ay napakalapit ng kasinyan. Napakalapit ng distansya ng dalawang dot. Ayan So kung sukatin yan ay sa tingin ko 2 inches lang yan So 2 inches, 2 meters dito na side. So sabihin natin 1 to 2 meters lang yan na distance. Malapit lang sa bato. So ito kayo maghukayo dito. Kasi inukay nyo itong bandang likod Nagukay kayo dito. Dapat umabot kayo diyan sa 3 meters. Kung hindi kayo umabot sa 3 meters, test dig yung sa likod. Maganda kasi yun. Kasi mayroong ganun na sign yun Treasure under yan. Tama yung hinukay nyo. Tama yun. Pero kailangan naabot yun ng 3 meters bago kayo tumigil. Ngayon ito, ang unang gawin, biyakin ng bato. Kapag nabiyak ito na walang laman, ito na ang sundan natin. Itong treasure on the spot sign, which is pwedeng imbudo, at ito. So ang distansya ng dalawang dot na yan, ito, tingin ko 2 inches lang yan. Kaya pumunta tayo sa 2 meters or 1 meter lang dito. Ito
Ito, i-align nyo lang yung dalawang butas kung saan yan magsisintro. Doon ang hukay sa 2 meters distance. Okay. At itong kahoy, hindi tayo tiyak kung century old tree ito o bago pa lamang. Pero kung sa tingin nyo na century yan, dito rin kayo maghukay sa harapan niya. At kung wala, tisdig din sa likod. Dalawa lang yan, harapan at likod. Ganyan talaga sa treasure hunting, tisdig lang. Tisdig ha, ang tisdig 2 to 3 meters, pinakamalalim 3. Kapag may makita dyan na bagay na gawa ng tao, plato, bute, mga helmet, mga espada, baril, kapsula, bala ng kanyon. Kapag mayroong ganyan, patuloy kayo hanggang 7 meters. Yan lang ang mga lalim ng mga giveaway. At kapag wala kayong makita sa 7 meters, ibig sabihin, malalim ang pagkabaw nila. At yan yung pag-isipan nyo ng ilang beses, planuhin kasi magastos maghukay ng malalim. So ito, treasure under yan, treasure inside, treasure under. So tama itong hukay nyo. Kaya lang sa tingin ko mababaw lang yan. Dapat umabot kayo diyan 3 meters bago kayo mag-adjust. Okay, so completus ricatus. Triangle means equal side, means under, walang puntahan kundi ang under niya, or ang loob, inside or under. Imbudo marker, merong dot, merong butas. Binuhusan daw ito ng tubig, sinipsip ang tubig. So pwedeng may chamber sa loob. Ang E means gold bars. So merong ilang guhit ba ito? 1, 2, 3. Itong maninipis na guhit ang gold bars niya. Yung E, hindi ito kasama sa bilang ng gold bars. So meron siyang ginuhit dyan. 3 yata yung nakita ko kanina dito sa may gilid. Tapos may ganyan. May B and then ganyan. So pwedeng dito na gilid, kung saan na gilid ito. Sa kanyang gilid lang ang hukay. Ito nagsasabi ito ng 3 feet or 3 meters. So kung 3 feet 1 meter lang yan, distansya galing sa itong V. Pero kung yan ay by meters ang guhit, so 3 meters. So meron tayong distance 1 to 3 meters galing sa sign na ito. Kung makita nyo ito, itong V na may 3 guhit. Okay, so yan lang aking pag-analyze mga katiyats. Maraming salamat. God bless us all. Sana swertihin kayo dyan. Sa tingin ko, swertihin kayo dyan. Huwag lang kayong tumigil sa pag-test dig. Okay, at manalangin. At huwag mag-isip ng advance. At ako'y magpaalam na until our next video. Dito lamang sa The Surigao Sun Channel.